Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating special episode, ang ating pong of course taunang Lenten recollection, no? At of course ang ating pong piniling tema sa taon na ito, this is in line with of course our celebration of the Year of the Poor, no? Alam po natin ang 2015 ay pinagdiriwang po natin ang taon, no, ng mga mahihirap. And actually, ang poor dito, the mahihirap, ay unang-una po ang materially poor, no, yung ating mga kung minsan naghihikahos, no, sa kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho. And at the same time, itong pong poor o mga mahihirap, they also include yung pong spiritually poor, no? Lahat tayo ay talagang may kahirapan at karukahan din sa ating mga sarili, no? Spiritually po, no? At of course, araw na ito ay napakaswerte po natin dahil nandito po yung ating of course regular na kasama every recollection po, whether it be Advent, Lenten, or Easter recollection, no? Nandito po yung aking mga dalawang classmate na parating available po, no? Para bigyan tayo ng mga reflection at pagninilay, no? Sa ating mga pagdariwang, no? Sa ating mga liturgical seasons po sa Santa Iglesia Katolika. Okay, introduce ko muna yung una. Father Riel, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Magandang araw po. At ito na naman at tayo nagkasama na naman para sa isang makabuluhang pag-usap at pagsisharing. Ito ang Lenten Recollection na ating gagawin para sa preparasyon natin para sa mahal na araw, Holy Week. Mm-hmm. At ako po'y nagagalak at paminsan-minsan ay nakakapag-sharing tayo dito sa Barkadang kay Kristo. At binabati ko po yung mga tagapakinig dito. Mabuhay kayo at sana'y sa inyong pagkikinig dito, marami kayong malaman, mapulot na magandang aral, lalo na ngayong darating ang Holy Week, no? Ito po'y para sa inyo. Yan. At i-greet mo rin yung inyong mga parishioners dyan sa parokya mo, Among. Binabati ko po at binibigay ko ang magandang araw din sa aking mga parishioner sa Jesus Eternal Word, yan sa Anunas Friendship, no? Angeles City. Although hindi pa po marami ang nakikinig dyan, pero yung po dati kong parokya doon sa Minalin, sa Birhen de los Remedios, marami na pong nakikinig doon, no? At inikahit ko nga silang makinig sa Barkadang kay Kristo dahil itong stasyon na ito ay maraming mapupulutan na magandang aral, lalo na sa mga salita ng Diyos. Okay, thank you, Among. At of course, last but not the least, dahil tatlo lang po kami rito, ang parish priest po ng Lourdes Heights Parish dyan sa Lourdes Subdivision, no, City of San Fernando. Father Arnie, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang araw po sa lahat. At ako po'y nagagalak na inanya ko ni Father Pep. Ako po'y isang abang lingkod lamang, no? At ako po'y binibilang ko lang ang sarili ko sa mga dukha rin. Yan, dukha. Nangangailangan din sa Panginoon. At isa lang opportunity, isang biyaya para sa akin sa aking konting kaalaman. At ay, meron akong mababahagi sa inyo po ngayong umaga o ngayong araw na ito. Yan. Okay. At it's really a pleasure, mga Amongs, na kayo na naman ang maririnig ng ating mga tagapakinig, no, sa ating 2015 Lenten Recollection, no? At ito'y talagang naging bahagi na, no, ng ating paglilingkod sa himpapawid sa ating mga listeners at mga tagapakinig, no, ng dalawa nating programa, yung Kwentuhang Katoliko at of course ang ating Barkadahan kay Kristo. Okay, at napili natin ng isang napakagandang pagbasa, no? This is actually
the gospel reading chosen, no, in celebration of the Year of the Poor, no. At babasahin po sa atin ni Father Arnie ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utusang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi, sagot niya, ni hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito, isa ka rin sa kanila, ano? Sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na 1 oras, ay iginit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilawok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalaala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilawok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda nitong ating pagbasa, no, na narinig. And of course, ito'y actually nabanggit ng ating Santo Papa ito noong kanyang pagbisita. Specifically nung nasa Santo Tomas siya, no, na university. At yun nga yung kanyang audience with the youth, no, with the young people. At isang hamon niya sa ating lahat, lalong-lalo na ngayong ating pinagdiriwang ang panahon, no, ang taon ng mga dukha, ay ito nga kailangan daw makita natin, no, madama natin, at lalong-lalo na matulungan natin ang ating mga mahihirap at dukhang mga kapatid, no, sa pananampalataya. Pero alam nyo, itong ating ebanghelyo ngayon, siguro before we can see and feel and of course respond, no, sa ating mga maralitang mga kapatid, kailangan nating makita rin, no, yung ating sariling karukhahan, sabi nga nila, no. Napakaganda nitong nung ebanghelyo, no. Ito'y bago yung, of course, no, yung paghihirap ng ating Panginoon, di ba? Ano ba yung natatandaan nyo dito sa tagpong ito? Yan, yung si Pedro, di ba? Oo. At sabi dito sa ebanghelyo parang sinusundan niya ang ating Panginoon, no? Pero medyo nakalalayo siya, no? Medyo may konting takot. May konting takot diyan, no? Pero meron ding parang gusto niyang makita kung anong mangyayari sa Panginoon. Yes. And incidentally, alam natin, before this, hindi ba sabi niya, Panginoon, hindi kita iwanan. Dadamay kong buhay. Dadamay ko yung buhay ko. Pero ano ba yung sinabi niya, Father Ariel, tungkol dyan sa sinabi ni Pedro? Kasi alam niya si Pedro, di ba? Si Pedro yung sabi nga, meron siyang ugaling yung parang mabibigla na lang sa sinasabi niya. Yung sabi nga sa pambugasok, yung bigla na lang gusto niya sasabihin niya. Ganon. Kanya nga yung sinabi niya yung prediction. Si Jesus parang napatawa lang si Jesus doon sa sinabi niya na hindi kita iiwan, ipagdidepensa kita. No, ilalaan ko ang buhay ko sa iyo. No, pero sabi ni Jesus, siguro baka Pedro, nakainom ka. Kinatsarig mo. Sa mga bata yan, adik-adik ka. Sabi niya, sasabi ko sa iyo, Pedro, sabi niya, itatatwa mo ko, sabi niya, na 3 beses. Bago tumilawok. Bago tumilawok ang manok. Ang tandang. Oo nga, no? And, it really happened. Kaya nga,
dito sa ating ebanghelyo at nagkatotoo yung sinabi ng ating Panginoon kasi 3 times, no? He denied the Lord, di ba? Itong mga nakakita sa kanya, no? Pero yung focus natin dito ay noong ito nga nangyari na yung pagtilawok ng tandang, no? Ano yung sinabi ng ating ebanghelyo rito, no? Napakaganda, di ba? Talagang mafi-feel mo yung sinabi ng yung gesture ng Panginoon, no? Sabi niya, lumingon ang Panginoon at tinignan si Pedro. Tinitigan, no? Tinitigan si Pedro. Ano yung masasabi mo dito, Father Arnie? Mukhang ibang klase yung titig ng Panginoon. Titig bang nakakakonsensya yun? Parang konsensya. O kaya parang nanliit si Pedro, parang napahiya. Parang napahiya. Pero siguro hindi naman intention ng Panginoon na parang... yung tingin ng Panginoon, hindi yung tingin na nanggagalay sa galit. Hindi naman kinokondena siguro si parang Pedro. pagkaawa May lang. pagkaawa, posible yan. Compassion. At lalong-lalo na yung kung minsan nangyayari yan, di ba? Yung isang tingin ng isang magulang sa anak na nagkamali, di ba? Yung malalim, no? Yung parang tingin na nasaktan siya pero hindi wala sa kanyang loob ang saktan itong si Pedro, parang ganyan ng At actually ito nga, no, sabi ng ating ebanghelyo, naalala nito ang sinabi ng Panginoon. Yun nga, no? And he was reminded, no? Kaya nga ito ang naging reaction ni Pedro, no? Ang ganda yung the last verse, no? Verse 62, sabi niya, lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Naku. Medyo talagang masaklap ito, no? Parang pinagsisihan ng kanyang nagawa. Kasi siguro ibang dating talaga yung tingin ni Jesus sa kanya. Talagang tumatagos sa kanyang puso at damdamin. Ang tinignan siya ni Jesus, talagang nag-isip siya. No? Bumalik yung alala niya sa sinabi ng ating ng Panginoon. Alam mo, Father Real, Father Arnie, itong ang tingin ng Panginoon ito ay parang naging okasyon, no, para kay Pedro na makita niya yung kanyang karukhaan, no? Kanyang kaliitan. Ang kanyang kaliitan, no? At and I think ito ang unang-unang parang paanyaya sa atin ng Panginoon, no? Before we see and we feel and we act, no? And of course respond to the needs of our poor brothers and sisters, kailangan makita natin, no? At madaman din natin yung ating sariling karukhaan, no? Kailan ba tayo nagiging yung spiritually poor, no? Kailan ba natin nakikita ito sa ating sarili, Father Nick? Pero yung ko lang yung experience na napakaliit natin, no? Pero yung experience na ikukumpara yung sarili sa iba. Halimbawa ay sa ako mahilig ako mag-tennis, no? Nalaro ako ng tennis. Pero pagkikita ko yung mga professor, sabi ko, ang galing. Ang layo-layo ko. Parang ganyan. Layo ko sa palo nila. That's right. No, para bagang dito nakita ni Pedro sa harap ng Panginoon, napakaliit niya, napakahina niya, napakarupok niya. No, itong Panginoon na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kabutihan. Tapos siya yun, parang nanliit siya. Nanliit sa kanyang sarili. No, and I think that yun ang experience ng pagiging dukha. Pagiging dukha. Pag natanggap natin sa ating sarili, namulat tayo sa ating sarili na napakahina pala natin, napakaliit natin. We should be able to experience that. And I think from that moment on, sabi nga, talagang nabaon sa isip at puso ni Pedro itong karanasan na ito, no? Kaya nga, you remember yung breakfast nila with the Lord, no? Nung nasa dalampasigan sila, tapos ayaw niyang lumapit, di ba? Sabi nga ni John, no? It is the Lord, no? Pero at a distance, di ba?
Hindi umiimik si Pedro, tahimik. Pero tingnan mo naman ang Panginoon, ha? Alam natin yung while they were having breakfast, no? That famous question, di ba? Si Pope Francis pa naman I think, Do you love me? oo, yan. Peter, do you love me? 3 times. Para sa iyo, Father Ariel, ano bang kahulugan ng mga tatlong tanong na yon kay Pedro? Of course, talagang nakita niya, no? Siya nagsisisi, di ba? Ang kanyang karukaan, di ba? At, Actually, meron akong sharing dito sa sa spiritual poverty. Yun namang aking version nito yung tao, kahit meron siyang kayamanan, meron siyang wealth, meron siyang ari-arian, mananatili pa rin siya simple, no? Yung ibang ang tao, yung tingin niya sa pera at saka yung kayamanan, hindi niya Diyos. Wala siyang attachment. Wala siyang attachment, no? Yun ang tinuro sa akin na parang pwede ka maging spiritual poverty, yung although nandito yung mga kayamanan, pero pwede kang maging yung madistance sa sarili mo. Hindi mo kailangan gagawing Diyos o parang pag wala yan parang hindi ka mabubuhay. Pero kang detachment sa mga yan. At yun, sabi ng professor, yan ay isa kind of spiritual poverty. Yes. Na maging simple ka sa Panginoon. Kahit na meron kang ganyan, pwede kang wala. Pwede kang meron. You will remain parang yung spiritually poor, sabi niya. And I think, alam mo, yun nga, yung mga question ng ating Panginoon, no? Going back to that. Kasi nga si Pedro talaga, parang, yung character na very impulsive ni mo. Sinabi nyo kanina, di ba? And parang kumisa may kahanginan din si Pedro, di ba? Pero ngayon parang yung that loving look of the Lord, parang it's an invitation for Peter na yun nga, makita niyo yung kanyang kahinaan at i-let go niya itong kanyang very impulsive personality, no? Yung bang mainit siya sa una pero kulang naman sa gawa, di ba? At napakaganda nga parang itong pagtatanong ng Panginoon sa kanya, no? And I think he felt that, no? Siyempre. Siguro talagang nangliit si Pedro, di ba? And then ito nga yung kanyang ang Panginoon, no? Natutuwa na nakita ni Pedro yung kanyang 3 beses ka ba niya tanongin na do you love me? Yun nga, ano kayang ibig sabihin nun? Bakit paulit-ulit na itinanong ng Panginoon ito? Kasi may kasamang yan di ba? Sabi niya, Peter, do you love me? Yes, Lord. Sabi niya, feed my sheep. Pakainin mo. Take care of my lambs. Ingatan mo ang aking mga pastol. Yun ang mga sinasabi niya. Oo. Parang may ability siya. Kung ang alam ko dito, kanya 3 beses niya tinanong si Peter, para yung i-counteract niya yung yung pagdi-deny niya. Pagdi-deny niya ng 3 times. Para sa akin, yun. At pagkatapos, sinasabi nila ng Panginoon sa kanya na kung talaga mahal mo ko, ito ang mahalin mo. Yan. Ingatan mo ito. Alagaan mo ito. Huwag mong pabayaan to. Sabi niya. And I think itong titig ng Panginoon na parang nagbukas sa isip at puso ni Pedro at na-realize niya yung kanyang kahinaan, yung kanyang karukahan nga, no? I think in some parts of the gospel, makikita rin natin ito, di ba? Yung religious experience ni Pedro na, di ba? Yung get away from me, I am a sinful man. Yes. Diba? Yun nga, doon sa parang, yung breakfast scene, no? Di parang nung tatawagin pa lang si Pedro, di ba? Di ba? Yan, tatawagin pa lang niya. Yung nakahubad. Nakahubad siya. And not only that, hindi ba, I think there's a gospel reading regarding yung rich young man. Alam niyo ba yun? Yung mayaman na lalaki na tapos sabi niya, you only need one thing, no? You should do one thing, no? And that is yung sabi niya, go and sell your properties and give it to the poor, no? And then, nalungkot siya, di ba? And then he looked at the
rich young man, no? Parang with love, di ba? Kasi Pero nga, nalungkot oh, si Jesus. nalungkot, no? Kaya yung that gaze of the Lord, no, yung kanyang titig, no? And at the same time, 'di ba, I think recently I think Monday yata ito, that woman caught in adultery, no, nung nagtinginan sila. Naku. Last Monday yan. Anong nangyari diyan, Father Arnie? Yung nung tinignan niya, no, itong woman na to. Oh, same titig. Yan, no. Isang titig na hindi nangongondi na. Isang titig na punong-puno ng pangunawa. At pagmamahal dun sa babae na hindi kung sino mang ang tititigan niya, parang hindi matatakot, hindi Parang hindi mabagsik yung tingin, ano, yung hindi parang, mabagsik, hindi parang nakonsensya. It's an inviting look, siguro, it's no? an inviting look na. Tama, yan. Invites us, no? Hindi mag-aalinlangan yung babae na lumapit at aminin siguro sa sarili na talaga nagkamali o nagkasala. At isa pang maganda, makikita natin sa Holy Week na to, Father Ariel, di ba? The repentant thief. Yan, nagtinginan din sila. Oo. Di ba? Eyeball to eyeball din yan. Eyeball to eyeball din. Maganda naman dito sa repentant tip, yung tingin niya, pinapadama ni Jesus na although makasalanan ka, yan. hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Yung the door is open to you, no, even you are a thief or gumawa ka ng krimen, ng masama kang tao, welcome ka pa rin sa Panginoon. Kasi nga kinilala niya na, di ba, pinagalitan yung kasama niya, sabi niya. Marapat lang tayo maparusahan pero itong taong ito, sabi niya, di ba? Sino yan? Si Dimas. He did nothing wrong, sabi niya. At tapos tinignan niya ang Panginoon at nagtinginan sila, sabi niya, yung Panginoon, alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka na, di ba? And tinignan ang ating Panginoon. At napakaganda rin sinabi ng Panginoon, sabi niya, no? Today, sabi niya, you will be with me. Ngayon din. Ngayon din, sabi niya. Oo. Kasi nakita niya yung pagsisisi, no? Sa taong ito. And I think, ito nga, no? Yung titig ng Panginoon kay Pedro, doon sa mayaman, no? Doon sa babaeng, na nakita, no? At yun nga, dahil married ito. And at the same time, Father itong Pep, repentant thief, no? Itong repentant thief na ito pinapakita ng Panginoon na yung isang taong nagkasala, kahit na malaki pang pagkakasala niya, yung hindi dapat magdalawang isip yung nagsisisi. Magbalik loob. O babalik loob. Patatawarin siya ng Panginoon. Tatanggapin Kasi tayo. marami nagtatanong sa akin Father, sabi niya mapapatawad pa kaya ako ng Panginoon? Ang dami-dami ko ng kasalanan. Ang haba ng buhay ko na naging pasaway ako, na naging marami akong nagawang pagkakamali. Nandidira na ako sa sarili ko, sabi niya. Mapapatawad pa niya ako. Minsan itong ginagamit ko sabi ko. Yung sa oras na yun doon lang nagsisi. Nung kasama ang Panginoon. Pero ang bait ng Panginoon, sabi niya, isasama kita sa aking paraiso. Napakasalinaw na pagpapatawad yun. No? Tayo kasi mga mahirap spiritually, pero ang Panginoon very rich. In mercy. In mercy. And compassion. Kaya mayaman na mayaman siya, so hindi siya maubusan kailanman. That's right, no? At siguro nga ito yung paanyaya sa ating mga listeners ngayon, no? Siguro po hayaan natin ang ating Panginoon na tingnan tayo, no? Pero yung tingin, no, yung sulyap ng pagmamahal, sabi nga, para makita rin po natin kung sino tayo sa harap niya. And I think even Pope Francis sinabi niya, we are all beggars, no? Tayo mga nagpapalimos, no? Ano ba yung pinapalimos natin? Of course, we need God's love, mercy, and compassion, no? At napakahalaga talaga na yung tingin na yon ay isang paanyaya sa atin para, kilalanin natin yung, sabi nga ni Father Rani, yung
ating yung pagkakasala natin, di ba? And at the same time, I think hindi lang 'yun, no? Kung hindi, ito rin na yung imbitasyon sa atin, no? And of course, dahil Lenten recollection ito, ito rin ang spirito ng panahon ng Kwaresma, di ba? Ito rin, Father Pepe, na naisip ko itong thief na ito, no? Si Dimas. Oo. Alam ko sa oras na yun, naramdaman ng Panginoon ng karukahan niya. That's right. Unang naramdaman niya kulang ng understanding itong taong ito. Kulang ng pangunawa. Kulang ng atensyon. Siguro kanya kasi tao, kanya na nagiging makasalanan siya sa nagiging masama, no, nakagawa ng krimen, dahil maraming kulang sa kanya. Yeah. Kulang ng pag-iintindi ang lingap, no? Lingap, intindi, pag-iintindi, at lalo yung pagmamahal. Kanya yung tao, kanya nakakagawa siya ng karumal-dumal na gawain, no? Katulad ni Dimas, yun nga. Pero nung tinignan siya ng Panginoon, parang pinadadaman niya kay Dimas, Dimas, nandito ako. Yeah. At akong pupuno sa mga kakulangan mo. Naku. Naintindihan kita, at mahal kita, at yung pinapatawad kita. Parang talagang kumpleto yung binigay ng Panginoon sa kanya. Sa tingin lang yun, napakaraming ibig sabihin nun, Father Pep. Yeah. Napakadaming ibig sabihin nun. At alam mo, sa ganyan na karanasan, di ba? Hindi pwedeng hindi ka magbago, di ba, Father Randy? Napakalakas talaga nung karanasan na yun, di ba? No, at ito nga, no, yung paanyaya sa atin, makita natin yung sarili natin at magpalimos tayo sa awa at grasya ng Panginoon, no? Sa kanyang pagpapatawad. At ito nga yung pagbabago ng sarili na kung saan tayo rin sana, no, ay para bang makita rin natin, no, yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, di ba? Ito nga yung napakaganda nung question and answer nila, no? Pero sabi ng Panginoon, if you really love me, Peter, no, feed my lambs, no, tend my sheep. And I think this is really, no, also the challenge, no. After seeing our own poverty, kailangan din natin makita, no, yung karukahan ng ating kapwa-tao, di ba? Okay, at mag-break muna tayo. And of course, yung ating pong mga listeners, no? Siguro pag nilayan po natin itong mga narinig natin sa ating first segment ng ating special episode, ng ating Lenten Recollection, no? At naway makatulong po, no? Para pag nilayan natin ang sarili nating karukaan, no? Mag-break muna po tayo at magpatugtog po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Panginoon ko, Panginoon ko, Panginoon ko, Panginoon ko, hanap-hanap puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilong. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaang masipayo. Ikaw ang buntong hilingan ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap puso, tinig mo'y isang
Tinig mo'y isang awit paghilo. Panginoon ko, Panginoon ko, Nagbabalik po ang ating special episode, ang ating Lenten Recollection on the Air. No? Kanina po sa ating first segment, of course, tinalakay natin itong ating piniling ebanghelyo, no? At napakaganda po nung mensahe niya, no? After na pagkatapos po ni Peter na ginawa niya yung pinagkanuluran niya ang Panginoon, ay na-realize po niya sa tingin ng Panginoon, no? Na-realize ni Pedro ang kanyang karukaan, ang kanyang pagkakasala, ang kanyang kahinaan, no? Kaya nga po sabi ng ating ebanghelyo ay lumabas siya at umiyak, no? Tanda ng pagsisisi. At ito po ang epekto pag inaayahan po natin ang Panginoon na tignan tayo, no? Para makita natin kung talagang sino ba tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ni Pope Francis, no, tayo nga po ay lahat tayo ay nagpapalimos, no, sa awa at pagpapatawad ng Diyos. Ngayon po, after that experience, no, lahat tayo ay siguro mayroon ganoong conversion experience na napakalalim na nadama natin ang awa ng Panginoon kahit na hindi tayo karapat-dapat. Ngayon sa ating pangalawang segment ay pagkatapos nating makita at maranasan yon, no, it's about time na dapat naman po ay makita natin, no, sino ba yung mga dukha, no, sa ating paligid. At ano ba yung ating ginagawa, no? Sila ba'y nakikita natin? Nadaraba ba natin ang kanilang paghihirap? At lalong-lalo na ano ba yung tugon o ginagawa po natin para tulungan natin sila sa kanilang kalagayan? Kaya dito po sa ating second episode, magpo-focus tayo diyan, no? Father Ariel, yung nasabi mo kanina, no, yung connection, no? Ano ba yung nakikita mong connection? Yan. Sa ating pinag-uusapan na pagkatapos mong marama yung iyong spiritually, you are poor, no? Paano ka makakasagot doon sa mga taong sila'y, no, salat sa kabuhayan sa kanilang buhay? Kailangan siguro yung ilagay mo sarili mo sa kanila. Parang put your shoe, no? Yourself on the shoe of others, no? Katulad nga ng ako sa parokya, isang paraan ng pagtulong ko sa mga dukha, sa mga taong mahirap, ang paraan ay yung tinutulungan ko silang yung skills. Kasi hindi nga, di ba sabi, pag may humingi ng pagkain, pag binigyan mo siya ng pagkain, palagi siyang lalapit sa iyo, no? Parang handout, no? Dole out. Hindi maganda. Kaya inisip ko, kung tutulong ka sa mahirap, sa mga taong salat sa material, yung ang focus dito turuan mo silang magtrabaho, magkaroon ng skills para magamit nila, para katulad ng yung kasabihan na magiging siya ng isda, bigyan mo siya ng net at turuan mo siyang manghuli ng isda. Ngayon sa parokya, yung skills, no? Katulad ngayon sa parokya ko sa Anunas, meron na kaming nakahandang computer program, yung learning, no? Tapos spa para magkaroon sila ng skills. At alam mo, Father Pep, itong nakita ko, parang yun lang ang unang step, yung tuturuan mo sila ng skills. Pagkatapos,
habang sila ay nag-aaral, nabibigyan ng libreng pag-aaral sa spa o sa computer man, yun ang magiging stepping stone ko para sila ay malapit ko sa Panginoon. Ayun. Pinupuno ko naman yung spiritual poor nila. Mhm. No? Dahil habang sila ay natututo ng skills, konti-konti, sinasama ko sila sa simbahan. Yung meron akong ginagawang aseret sa kanila, may ginagawa akong commentator sa kanila, tapos dumadami. Dahil yung involvement nila doon sa pre-learning, minsan, in-invite ko sila magsimba. O tapos magdasal, mag-Bible study. It works. No? Doble-doble, no? Natuto na sila ng skills. Pagkatapos ito pa ang magiging jumping board para mapuno nga ng pagkukulang sa Panginoon. Ilalapot ko sila. Yun. Yes, Baka Father may Ernie. utang loob lang kaya nagsisimula. Tapos niya maalis na sila. Oo. Anyway, gaano ba kahalaga sa iyo, Father Arnie, yung makita mo ang ating Panginoon sa ating mga dukhang kapatid, no? Oo. Kanina na lang kasi nag-miss ako ng graduation mass sa isang public. May lumapit na isang teacher. Sa mga grade 1 students lang daw niya. Kung saan mayroong mga estudyanteng wala mang pambili ng lapis tsaka Mga school notebook. supplies. Ito yung mga school supplies. Mga basic lang. Kaya kung minsan hindi na sila pumapasok. So, ito yung Walang baon. talagang wala na. Kung wala na silang lapis, lalong sila mga grade 1. No? So, ito parang hindi naman applicable na tuturuan mo silang mangisda. Pero ito yung mga bata. Bata pa lang. So, kung paanong makita natin ang mukha ng Panginoon sa mga ganon. No? Kaya kanina naisip ko, sabi ko, baka may kukunti lang yun for a year. No? Baka hihamunin ko nga yung mga sa service, kung sama nila sa service program, yung giving of mga school supplies, lalo sa mga grade 1, sa mga grade 1 yung kanilang pangangailangan, no? Tugunan. Kasi parang nga naman pag tayo tawag simbahan, kung puro lang tayo dasal, puro lang tayo simba, at hindi yun natatranslate sa lingkod sa ating mga at ang parang tingin lang sa simbahan palaging humingi ng pera, humingi ng donasyon, nagse-second collection, no, tapos raffle. Pero parang walang tinutulong sa mga miyembro niyang kapuspalad na parang may kulang. No, siguro dito tayo dinadala itong Year of the Poor. Yes, to translate our faith into action. Yeah. Actually, maganda yan, Father Arnie. Lalo na, pagpasukan, June, yung encourage mo mga parishioner mo na isang lapis para sa... parang pwede kong yan. Magdodonate yung mga ibang parishioner niya, mga school supply. Actually, yung niya sa sakop pa Pero nung naisip ko, ba't sa sakop? Hindi kaya pwede sa parokya na lang. Pwede. Alam mo, isang beses may nakausap ako niyan, no? Yun nga, yung naging very successful sa buhay niya, no? Pero sabi nga niya, Father, every time I see yung mga nagpapalimos, no? Talagang, sabi niya, hindi ko makakalimutan na once in my lifetime, nagpalimos din ako, no? Kaya nga, every time na nakikita ko yan, sabi niya, hindi ako mapakali at hindi ako parang, I don't feel well kung wala akong gagawin sa kanila, no? Kasi iba yung talagang dama mo na kagat mo yung kanilang karanasan, di ba? And this is what we call empathy and compassion, yung bang parang na darama mo yung nadarama nila, di ba? And of course, compassion, sabi nga ni Father Arnie kanina, we should translate it, no? Hindi lang kasi awa yun Kung hindi yung malasakit, sabi nga, no? I think the word there is sakit, di ba? Yung nadarama mo yung sakit niya. Nakikisama ka sa sakit. Ayun, no? May malasakit. Oo. Ganun din yung, alimbawa, kung may sakit ka na, alimbawa, cancer, tapos nag-survive ka, no? You have a heart, no? For cancer patients. Kasi naranasan mo. That's right, oo. Ganyan din yung pakikiramay. Yun, pakikiramay. Ang diba? pakikiramay is damay ka.
Kasama ka. Kasama Oo, ka. kasama ka. Kasangkot ka. Kasangkot ka. That's right, oh. Kaya nga ito pagka na-feel natin, nakita natin, na-acknowledge natin, at tinanggap na natin yung ating karukaan, no? We are really challenged by the Lord also to see, no, the poverty around us, at dapat madaman din natin yung kanilang yung nga, whether it be spiritually poor, yung sabi mo nga kanina, Father Ariel, pagkatapos mo lang silang tinulungan sa kanilang mga skills training, capacity building, no? Pero nandun pa rin yung spiritual na kung minsan alam natin na yung the structures of sin, no, within us, kailangan buwagin natin 'yan. Kasi talagang kung hindi yun nga, no, magiging alipin tayo ng ating mga pagkakasala, no? Actually, hindi ba si Jesus, ginawa muna niya yung material. Mhm. Yung parang, yung tao, pumunta sa kanya dahil sa material. Mhm. Pero, sabi niya, hindi lang itong gusto kong bigay sa inyo Pinupunta niyo ako dahil sa pagkain, sa tinapay. Mhm. Mahigpit pa dyan ang mabibigay sa inyo, Yun, sabi ni Jesus. No? Kaya ito sigurong, focus sa mahirap. Yung, hindi lang yung material, yung pagtunan ng pansin, pero yung spiritual. Si Jesus kasi malalim yung gusto niya sabihin Oo, binibigyan ko yung ganito. Pero sabi niya, hindi lang ito. Dapat yun yung hanapin. Hindi ba, I think, nung pinag-aralan natin yan, sa philosophy, yung mga Hudyo kasi, wala silang, yung body and soul. This is a Greek mentality, di ba? Pero yung kabuuan ng tao, ang Panginoon, hindi lang yung material, yung physical, di ba? Yung buong tao ang iniligtas niya, no? At napakahalaga na tayo rin ay yung hindi lang yung mga physical material needs ng ating mga na mahihirap ng mga kapatid, no? Kailangan din natin, let us really, for me, let us give God, no, first to them. Yung ibigay natin ng Diyos sa kanila, ang karanasan na sila'y mahal ng Diyos, no? And of course, one way of showing them, yun nga, yung nasabi natin na kung ano yung kanilang miserable condition. Tutulong ka. O, tutulong ka sa kanila. At saka yung pagtulong sa kanila is, yan ang, parang pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Yes. Hindi pamumulitika, no? Hindi pangangampanya. Hindi. Tayo mga pare, pag pumutulong tayo, siguradong walang politiko yun. It's out of the question yung politiko. Politics. Talagang, pag tumutulong tayo, madadaman nila talaga yung tulong yun talaga. Kaya yun ang konkretong pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Yun, At alam nyo, pag ginagawa natin dito sa ating mga mga kapatid na naghihirap sa buhay, naghihikahos, no? Ang epekto nito, alam nyo, yung we are actually bringing back their dignity as persons and as children of God, no? Yung kanilang dignidad, di ba? Alam nyo, pagka talagang mahirap ang tao kuminsan, affected yung dignity, di ba? Low self-esteem at kuminsan mahihayin tayo. Hindi ba noon, isang paraan mo sa pagtulong din yung scholarship sa mga Education. Education. Number 1 yun. Pag nabigyan mo edukasyon ng tao, lalakas ang kanyang loob at saka yung magkakaroon siya ng yung pangarap. Kumpiyansa sa buhay. Kumpiyansa sa sarili. No? Oo. Magkakaroon siya ng parang yung lalakas sa loob niya dahil may pinag-aralan siya. And I think yun ang ating binabalik at gustong parang i-restore ng Panginoon, no, sa mga mahihirap nating mga kapatid, no, to bring back their dignity, no, as persons, bilang mga tao, pero lalong-lalo na para sa akin yung kanilang dignidad, no, ay yung dignidad natin bilang mga anak ng Diyos. 'Di ba? At alam niyo pagka yun nga yung the structures of sin, whether inside or outside, talagang nawawala yan no? Yung ating dignity nasisira, 'di ba? Alam, Father Pep, yung nakita ko sa banda sa akin, yung sabi nga, you cannot preach with a hungry stomach, no? Yan. Diyan sa iyo, maraming mga urban poor, no? Oo, kailangan bago mo sila mapapunta sa simbahan yung mapunuan yung kanilang
pagkagimpor sa spiritual, ano, Oo, yung sa oo. Panginoon. Mm. Kailangan punuin mo muna yung Mm. yung pangailangan nila sa, Yes. no? What I mean, yung tuturuan mo silang yung paano maghanap buhay muna. Yes. Okay, kasi yung yung bandang area mo ano yan, yung mga kapit sa patalim, di ba? Basic needs muna kasi. Basic needs. Oo, tama. At kung minsan nga nakakalungkot, 'di ba, dahil sa ganyan na sitwasyon, yun nga, kapit sa patalim pagkatapos basta para kumita lang, 'di ba? Medyo kung minsan nalalabuan din tayo ng mga prinsipyo diyan Kaya lang kahit na nasa radyo tayo, pero nakakawa yung kumisan pinagbibili nila yung mga anak nila Oo, yung mga ganyan. sa di mga ba? foreigner, ganyan, para sila kumain sila. Yung masamang pamaran ng paghanap buhay ang yun. naisip Yan, mo. oo. At yun nga, parang nasisira yung ating dignidad. Parang binababa natin, no, yung ating dignidad bilang mga anak ng Diyos, di ba? And I think this is, for me, no, the end goal, sabi nga, kung ating matulungan, makita, madama yung mga paghihirap ng ating mga mga kapatid na salat sa kanilang pamumuhay, then we should be able to, practice charity and alleviate, no, yung parang itaas uli, no, ang kanilang dignidad. Kaya kung diba? paano lang madama na ang simbahan. Hindi ko nga alam kung nadadama ng presensya ng simbahan. Oo. Kaya nga dapat Church of the Poor and Church for of the the poor tayo. Church of the Poor. Oo. Meron akong kwento dyan yung nasa Florida ako yung talagang hindi nagsisimba, yung isang babae. Tsaka yung hanap buhay niya nagmamanicure. Nagpamanicure ako doon, no? Nagpamanicure sa kanya. Pagkatapos yung nagpamanicure sa kanya, yung mga tagispisamba nyo, no? Yung mga kasama ko sa simba. Kagad akong Rats chismis. of the church. Sabi niya, Among, Father, kilala mo ba yung babaeng nagpamanicure ka? Oo, sabi ko, kapitbahay ko yun. Hindi, sabi, alam mo ba kung anong tingin nila dyan? Sabi niya, malikot yung babae niya. Sabi ko, no, kung kanino-kanino pumapatol. Sabi niya, baka ikaw sabi niya, patuling ka rin niya. Sabi niya, gano'n. Pumatol. So, ang ginawa ko, yung pumasok dito sa ito niya, ilalabas ko sa isa. Hindi ko pinansin. Ang ginawa ko, inilapit ko pang mabuti ang sarili ko sa kanya. Ngayon, yung pagiging malapit ko, naging magkaibigan kami. Aba, yun ang simula. Para makikahit ko na siya sa simbahan. Pati yung pamilya niya. Nalapit na sa simbahan. Maring yun, no? Pagkaibigan sa mga spiritually poor. Yan. Ay, alam mo dun sa parokya, yung mga BEC, nasa mga mahirap. Sa mga slum area, sa Dapat mga doon. tabi-tabi, di ba? Sa tabi-tabi. Oo. Kasi nadatnan ko lang yung BEC dun sa parokya. Doon hindi pa ako sa mga yung sa mga talagang squatters o mga barong-barong lang. Pero pag marinig mo yung kwento ng leader nila yung mga mahirap sa kabila ng kanilang kahirapan, makikita mo na nakikita nilang Diyos na buhay pa rin sa experience nila. That's right. At kung minsan nga yan ang nakakapagtaka, no? Kung sino yung mga kuminsan salat sa buhay, yung wala sa buhay, sila pa rin ang masaya dahil nasa kanila yung tunay na kayamanan, di ba? Over and above yung material wealth, they have a wealth, a treasure na nandun sa puso nila, no? Pagka nakita nila at of course, Diba, nakilala nila, no? ang Doble-doble Panginoon. yung iba Mhm. Spiritually poor, materially poor na, Oo. spiritually poor pa rin. Doble-doble na May yung mga ganyan. sa kanila. Oo, that's right. Oh. Kanya talagang doble yung kailangan gawin mo. Oo. Para itayo at Oo, itaguyod, Patulungan yung kanilang pagiging poor. Yes, ang kanilang pagiging dukha, di ba? So, I think dito sa ating pinag-uusapan, malinaw na lahat tayo ay inaanyayahan, no? Because, of course, pag sinabi natin Philippine Church, no? Ang Pilipinas
I think, no, marami pa rin sa atin, no. I don't know kung ilan yung percentage na nasa poverty level pa. Pero we call ourselves as church, no, and yet are we really a church of the poor? Tayo ba'y simbahan na kumakalinga sa ating mga mahihirap na mga kapatid, no? And I think this is also a test, no? Isang ito pagsubok sa atin at hamon sa atin, no? Kung talagang tunay tayong mga alagad ng Diyos, no? Ito nga, no? Mga anak ng Diyos, pagkatapos just like any family, kung ang isang kapatid mo ay nahihirapan, di ba? Kayong magkakapatid, anong ginagawa nyo, di ba? Kailangan tulungan, no? And that is what we are, no? As a family of God, and we declare ourselves as a church, no? As a Christian community of the poor and for the poor. Hindi pwedeng, no, hanggang panalangin na lang tayo, hanggang formation na lang tayo. Kasi nga, Pater Pepe, yung ibang mga mahirap, kanya sila lumalayo sa Panginoon eh. Ang inisip sila ay pinababayaan sila ng Panginoon. Kanya nagiging lalong mahirap sila. Kanya hindi sila gumaganda ang buhay nila dahil yung pinababayaan sila ng Panginoon. Itong problema natin, kung paano natin sasabihin sa kanila na hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Kayong lumalayo sa kanila kung minsan. Di ba? Yes, Father Arnie, may gusto ko ata sabihin kanina. Oo, mayroon din akong kasi sinakop ko ngayon yung Dolores. Dolores dun sa Bacolor. Merong isang doon, babae. So, kailan pala ako nag-start magmimisa? Das simbang gabi. Simbang gabi pa lang. Kasi hindi ko naman sakop sa Bacolor Pero may mga time bago misa nakipagkwentuhan ako. Meron akong doon nakakwentuhan. Yung isang babaeng nagtitinda ng gatas, no? Mga 2 years ago, siya na-hit and run. Na-hit and run siya. Namatay ba? Hindi, pero hindi napuruhan. Na yung mga paa niya. So, ilang din siyang hindi makalakad. So, dahil nagtitinda ng gatas, dati raw siya ang kanyang mga kalabaw. Okay. No, so from 9 pinagbili yata yung pinagbili yung 7. So naging 2 na lang. No, yun ang pinagkasya. Pero sabi nitong babae, no, kasi tinanong ko siya kung di ba nagalit doon sa naka-aksidente. Hindi ba nanggagalitis ang galit? Hindi ba sumpa ganyan? No? Sabi niya, kasi makikita mo naman doon sa babae yung napaka-admantipan niya kahit na ganun. Sabi niya, hindi among pinasa Diyos ko na lang siya. Aksidente. Oo, pinasa Diyos ko na lang siya. Parang ganyan. At ngayon, yun, sila, pinuntahan ko kahapon, yung bahay nila yan na lang So, parang bahay sa baryo. Tapos hindi na mapawid lang. Tapos yung bahay hindi pa nakasemento, ganyan lang. Pero makikita mo yung babae tsaka yung pamilya niya na parang napakalapit sa Panginoon. Yun, no. In spite of magiging mahirap sila. Maganda yun. Kaya matibay yung babae. Matibay ng loob niya. No, kaya inimbitan namin sa Lunes. Siguro maganda yung testimony, di ba? Baliktad naman yung sinabi ko, no? Oo. Yung mahirap sila, tapos ang inisip nila, napabayaan sila ng Panginoon, kanya lumalayo sila. Oo, baliktad naman yun, no? Ito hindi. Pero siguro to sum up our Lenten recollection, no? Ito nga napakaganda nitong paanyaya sa atin ng taon ng mga dukha at mahihirap, mga maralita, no? Kung paano sa ating ebanghelyo kanina, no? Tinignan ng ating Panginoon at na-realize ni Pedro yung kanyang pagkakasalang, kanyang karukaan, no? Tayo rin ay unang-una sa lahat makilala din natin ang ating pagiging dukha at yun nga, mga nagpapalimos tayo ng awa
at pagpapatawad ng Panginoon. Pero in that sense also, we are invited by the Lord, no? Yun nga yung conversion para pagbabago ng ating pananaw at ang ating sarili para makita din natin yung mga mahihirap sa ating kapaligiran, no? And we are able also to see, dahil na-experience natin ang maging mahirap, ay madama din natin ang kanilang mga sakit, ang kanilang paghihirap sa buhay. And of course, yun nga yung paano natin matutulungan at matutulungan Bilang ang kanilang simbahan. bilang simbahan. And I think ngayong Lenten season na ito, lalong-lalo na ngayong Holy Week na ito, no? Siguro napakaganda kung one of our resolutions is bring God to these people, no? And then do the best we can. Kung ano yung nasa atin ay tulungan, no? Kasi napakahalaga nung itaas natin ang dignidad nitong mga taong ito. Dahil tayo magkakapatid at anak tayo ng Diyos at iisa lamang, no, ang ating pamilya sa Panginoon. Father Ariel, can you lead us in our concluding prayer? Let us pray. Lord Jesus, you are looking at me. You magnetize me with your gaze. Your eyes mirror your holiness and unconditional love for me. With your gentle look, you let me become more aware of my fearful and sinful nature. Proud outside but weak inside. You never take your compassion away from me. Like you, I want to become forgiving and compassionate. May I be able to lead others to take notice of your presence. Your look, O Lord, give me the grace, give me the courage, give me the eyes that look to no one but you. Amen. Amen. Okay, mga among greetings at paalam na kayo sa ating mga tagapakinig. Father Ariel? Yan. Ito po, natapos na naman tayo. At parang ayaw ko nang tumigil eh. Dahil napaganda ng ating ginanado ka, Father. ng ating talakayan, ng ating senior na pinag-usapan ngayon, no? Yung compassion, mercy and compassion. Mhm. Lalo na sa ngayon, no? Year of the Poor, kanya Yes, taon talagang ng mga maralita. oo, parang nakaka-inspire na talagang tumulong sa mga mahirap. Yes. No? So, sana po sa inyong pakikinig na ito nabuksan ang inyong puso Okay. para sa ganun magkaroon po tayo ng awa, ng pagmamahal at malasakit sa mga mahirap, no? Ang mahirap po hindi natin dapat sila yung tinatawanan at dinidespise o hindi yung parang na naawa lang tayo, but we have to do something about it, no? Yung for them. Okay. Sa akin po yun, no? Salamat po sa inyong pakikinig at sana naway itong Semana Santa na to, na Holy Week na ito ay maging makabuluhan sa inyo at maging mapayapa at lalong maging yumabong ang inyong pananampalataya. Thank you, Father Ariel. Final words and paalam, Father Arnie. Thank you, Father Pep, for inviting us again dito sa Lenten Retreat sa Barkadahan kay Kristo. No, at yan nga, tingin ko sa sarili nating lahat, tayong lahat ay mga maralita din, mga duka. Before God, we are all nothing. No? Pero she's very rich in compassion and love. Sa kanya ay nagiging mayaman tayo. Siya lang ang kayamanan natin, sabi nga ng isang kanta. Dahil mayaman tayong kasama, dahil sa kanya, then we can be of help. We can extend help to others, because of God who makes us rich. No? So sa inyo pong lahat, thank you very much at magandang araw sa inyong lahat. And of course, sa ngalan ng Commission on Catechesis, no? Nagpapasalamat kami, Father Ariel at Father Arnie, na pinaunlakan niyo po kami sa napakaganda at pakahulugan na Lenten Recollection on the Air, no? At sana itong ating pagninilay
ay tunay na makatulong sa ating mga listeners, mga tagapakinig, para lalo tayo pong maging maawain at maging mapagmalasakit sa ating mga kapwa-tao. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo na magandang araw. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.